Ang dami nga naghahanap ng cake vlog na to, kaya simulan na natin. Nung last year nga, nung month of November, nag-inquire na sa akin si ma'am kung magkano yung presyo ng ganitong cake. So ito nga yung inspo design na pinasa sa akin ni ma'am. So medyo mali pa yung costing namin dito ni Vera nung una. Kaya nung nag-inquire sa akin ulit si ma'am nung last April, bagong price naman yung naibigay ko sa kanya. And thankful naman ako kasi naintindihan niya naman ako. Then nung okay na nga siya sa price ko, nag-ask siya sa akin kung pwede daw siya magpa-early book. And this June niya nga kailangan yung cake. So yun na pag-usapan nga naming dalawa ni ma'am. Yung bottom tier at middle tier ay edible. Then yung top tier ay dummy. Since meron ngang castle dun sa top. Ginawa namin siyang dummy kasi feeling namin dalawa ni Vera hindi niya kakayanin yung bigat ng castle. Since soft icing lang din yung cake ni ma'am. So first time lang namin makakatanggap ng ganitong design ng cake. At sobrang excited nga kami dalawa ni Vera na gawin to. Yung size at flavor ng bottom tier ay 10 inches, moist chocolate with chocolate frosting. Then naglagay din ako ng yellow fudge for filling. At para naman dito sa middle tier ay moist ube. Then ube at caramel fudge naman ng Bakersfield yung niligay kong filling dito. So iniba ko nga yung mga flavors sa bawat tier para ako matikman ni ma'am yung ibang flavor ng cakes namin. Hindi ko nga lang di matandaan kung ito yung first time na nag-order sa amin si ma'am ng cake. So after ko nga ma-cram coat yung mga cakes, binalutan ko ng chocolate ganache yung buong cake para stable na stable. Kasi medyo malayo nga dito sa amin yung pagdadalhan ng cake na to. Pero kami din yung magdi-deliver nito sa venue. So sabi ko nga kay Vera, every time na may pa-order kami na 3 tier, babalutan ko na talaga ng chocolate ganache yung bawat tier. Kasi nung last time na nag-deliver kami ng 3 tier, medyo hindi naging stable yung cake. Although naglagay naman ako ng chocolate ganache. Kaso yun lang, sobrang layo ng venue. Anyways, ang dami ko nga nilagay dito ng mga dowels bago ko ipatong itong middle tier. Then after niya, naglagay ako ng wooden dowels sa center. Pinukpok ko nga yan hanggang cake drum. Ito nga pala yung pasilip kung paano ginawa ni Vera yung castle. So made of chipboard nga lang pala sila. Ni-roll niya lang ng ganyan. Pwede kayo gumamit ng galing sa cling wrap. At meron din siyang ginawa dito na cone. At binalutan niya nga lang to ng fondant. Hindi ata na videohan ni Vera yung paggawa niya ng ganun kasi medyo na short nga kami sa time. Kaya yun lang yung mapapasilip ko sa inyo kung paano niya ginawa yung castle. Then dito nga sa color ng base, medyo nagtatalo pa nga kaming dalawa. Kasi yung nakikita kong color dun sa inspo, color yellow yung base ng cake. Sabi niya dapat daw ginawa ko daw color pink yung bottom tier. Pero sabi ko naman sa kanya, magpapahid pa naman ako ng sky blue and pink. So pareho din sa bottom tier, maraming Zagustro din yung nilagay ko dito. Tapos nagtusok pa ako dito ng 4 na stick para sure na hindi tayo masisiraan ng cake. So normal lang yan na marami akong dowels na nilagay dito sa cake. So kada tier, meron akong mga nilagay na cake board. At yung top tier nga natin dito ay styro. Hindi nga kami sure ni Vera kung safe ba to na gawing edible yung top tier. Since meron nga tong separator, tapos may castle pa sa top. Hindi ako sure na makakaya niya yung bigat ng castle. Pero para sa akin, parang mas mainam na merong isang dummy sa 3 tier. Kasi medyo nababawas yung bigat niya. At less nga siya sa risk na masira. Yun ay kung okay lang kay customer. So yung color nga ng top tier ko dito ay napakalight lang talaga ng sky blue. Gumamit na nga ako dyan ng piping bag para malagyan ng icing. Kasi medyo mataas na nga siya. Pero habang pinapakinis ko nga to, parang napapansin ko na parang kulang yung height niya. Kaya nung ending, sinabihan ko si Vera na dagdagan ng styro yung height ng cake na to. Para tumaas-taas kasi meron pa tong design sa harap. At dito nga nag-start din ako maglagay ng sky blue na icing. Parang patch-patch lang yung pagpahid ko. Inuna ko muna yung sky blue bago yung color pink. At dito nga gumamit na ako ng flexible scraper. So yung plano nga namin dalawa ni Vera dito sa design ng cake na to, gamit kami ng stencil kasi ganun yung design dun sa inspo. Kaso na missing in action, hindi namin makita. Kaya mga fondant flowers na lang yung mga nailagay namin dito ni Vera. Sayang nga achieve na achieve sana yung design kung ginamitan ng ganung stencil. Bakit kaya ganun, no? Kapag may mga gamit tayo na gagamitin, saka sila nagtatago. Anyways, may mga nagtatanong pa din kung ano yung gamit naming icing. Yung icing na gamit namin ay walang iba kundi si Whip It ng Bakersfield. Na sobrang stable na stable gamitin, umulan man o umaraw. At dito nga, nag-start na ako mag-attach ng mga fondant details. So, syempre, si Vera lang din gumawa niyan. At dito, naglagay na din ako ng mga artificial flowers. Very light lang din yung mga colors na napili ko na ilalagay dito sa cake. Ayoko naman sirain yung pagka-pastel ng theme. At tignan nyo naman yung mga nabili naming artificial flowers si Vera. Sobrang gaganda. So, nabili nga lang namin to sa Unitap dito sa Iloilo. May mali pa nga ako dito kasi nakalimutan ko na ilagay muna yung pangalan ng celebrant. So, huli ko nga lang pala na-realize na ilalagay ko pala siya dito sa harap. Nakalimutan ko nga magpaalam kay ma'am kung okay lang ba na dito ko sa harap ilagay yung name ni baby. Pero feeling ko okay naman yung naging outcome. Nung una nga nag-aanlinlangan pa ako magpresyo ng cake na to. Nagtanong pa nga ako kay Ma'am Reyna kung magkano niya naibigay yung 2-tier cake niya na ganito. Kasi natatandaan ko nga nakagawa na din siya ng ganitong cake. At ito nga yung naging kanyang version. Sobrang ma-amaze ka din sa kinalabasan. So marami nga nagtatanong kung magkano daw yung presyo ng cake na to. Siguro pwede natin siya maibigay ng 13 to 15,000. Dalawa yung real cake, then yung top tier ay dummy. Pero mas mainam pa din na mag-costing kayo ng sarili. Kasi nga yung ingredients at materials ay hindi tayo pare-pareho na ginagamit. So meron nga din palang kasamang 12 pieces na cupcakes yung order sa akin ni ma'am. Na pastel din yung mga colors. Siguro separate vlog na lang to kasi medyo mahaba na din yung video na to. At ito na yung
kinalabasan ng aming cake. Belated happy first birthday, baby Daniela. At maraming salamat din kay Ma'am Yvonne. Sa Barangay Tuyungan, Kalinog, Iloilo nga pala namin dineliver yung cake na to. So yun lang guys, thank you so much for watching.